Welcome sa pagbabalik ng pag-usapan natin pare. Ako ang Batas at napaka-fitting lang na sa unang episode ng PNP ulit napaka-special lang guest natin. So puta nahiya ako. Hindi naman kasi special eh. Puta. Yan ang sinasabi ko sa iyo pare. Masyado tayong humble eh. Hindi Ah, humble yun, ganun talaga. walang Pero, espesyal. Walang espesyal sa mundong to. Yun na lang, no? totoo. Pero yun nga, salamat sa oras, Barry Brown, aka Sayad, aka siya yun, sila yun. So, yeah, salamat Yeah. thank you for blessing us with your presence, man. Yeah, kamusta ka na? Yeah. Ayos lang, Mark. Uh, Normal kam- lang, normal pa rin. At thank you rin sa'yo, syempre, sa pag-imbita. At Oo naman, palaging pare. thank you sa'yo. Ang ina. Oh, hindi pero syempre naglabas kakalabas mo lang ng EP. Ikaw rin naman eh. Oo nga, pero Bago, syempre nandito tayo para pag-usapan yung EP mo, hindi EP ko. akala mo lang yan. Pero Hmm. tinanong ko sa iyo to nung nilabas mo 'di ba? Tatanungin ko sa iyo ulit. Ano pakiramdam pagkatapos ilabas yung EP? Ano? Wala eh. Parang ano eh. Luma kasi yung mga kanta eh. So, ano lang, normal lang. Normal Tapos, lang. mas na-excite ako, sa totoo lang, mas na-excite ako doon sa idea na tig-isa pala tayo, hindi ko alam na tig-isa tayo. Actually, Parang, nangyari lang yun. Nagkasabay-sabay lang din talaga tayo halos no? Hindi naman natin plano gawin na gano'n eh. hindi ko alam sa'yo, tagal natin hindi nag-usap, hindi ko nga alam na maglalabas ka eh. Parang, nung kinukulit ko si Arik nung na-release na ng December 31 para at least 2024 pa rin siya lumabas. Yeah, Sabi niya, yeah. pareho daw tayo nangungulit na ilabas na ASAP yung ano. Oo. Oo. Tapos, Gusto ko talaga ilabas sana ng December 2024 yung akin. Actually, yung, ang initial na plano ko para sa 44th coming, ilabas ko sa birthday ko pare nung November. Parang ilan siyang 44th, tapos pala. hindi ko siya natapos. Ah! Yun. So kaya 44th coming kasi 44th parang 44th birthday parang ganun eh. Oo, pero yun na nga. So, December pa lang gusto mo na ilabas sa sa'yo. Na iurong lang ng January para ano-ano yung plano natin, di ba? Si Arik nag-explain sa akin ng plano, parang nagulat ako. Meron kang bago ba? Parang, sige na nga, i-2025 na natin. Oo, Parang gusto ko kasing, ano yun, since mga lumang kanta siya, or majority luma na mga ano pa, pandemic pa, parang iwan na natin sa panahon para yeah. ano nung bago. Totoo yun, pare. Hindi mo rin pwedeng parang tinatago mo lang na matagal yung material dahil syempre bilang artist nag-grow ka at gusto mo nang gawin yung mga susunod mong gawin, yung mga bago mo natutunan sa ayon sa proseso na yon, di ba? Ewan ko kung ganun sa'yo pero sa akin ganun eh. Oo naman, parang para makabante na rin kagad. Pero Ah, sabi mo karamihan luma, karamihan sa mm. mga kanta mo luma, di ba? Pandemic days. Mm. Siguro So apat. so para lang alam din ng mga tao documented. Kasi syempre tayo madalas nilalabas na lang natin eh. Hindi naman documented. Hindi alam ng mga tao kailan nagsimula, kailan ganyan, ano yung ganyan, ano yung ganyan. So ngayon, yun ang plano kong gawin sa EP mo. Kumbaga at least ma-dissect natin sa ganong aspeto, di ba? Yung behind the scenes. So kung luma na siya na sinasabi mo, kailan nagsimula ang pagsusulat ng EP na to? Ano to, pagkatapos to nung ilustrado, di ba, gumawa rin tayong solo-solo ron. Tapos Ah, parang ah. may kanta ron, hindi ko natapos kasi deadline. Parang ikli, yung, ang kasunod ata, parang kaya yun yung title, abangan mo na yung kasunod kasi, gagawa uli yung solo. So, yun, parang, nagsulat ako ulit, parang, sinundan ko sa agad ng mga pang solo.
Tapos yun ata yung alaala, saka Alaala para pinakauna mo matulog. sinulat. Hindi Alaala ko na tsaka para matulog. saka sunod-sunod. Alaala para matulog, tsaka pinipinta, parang yun. Yun yung tatlo na sobrang tagal ng nakatambak sa computer. So pinakauna dun sa tatlo, alaala. Hmm. Ay, hindi ko Na sure eh. Pero halos magkakasunod lang yun. Oo, sabay kong sinusulat yung alaala tsaka yung para matulog. Parang ganyan, ganun lang. sabi mo malamang sabay mo sinusulat. Puta, paano mo ginagawa na sabay ka nagsusulat ng dalawang kanta? Ano lang, may naisip ng idea tapos hindi pasok dito, dun mo sa isa ilalagay. So Get, dalawa yung sinisimulan mo. Ganon. nasimulan pareho. Yan, nasimulan pareho. Parang may mga na-reserve na chorus o beat na lalagyan ng agad ng chorus para hindi maluma or hindi matabunan ng mga bagong beats na darating. Tapos, so, pag may naisip, doon ilalagay sa kung anong babagayan natin. Okay, so madalas para sa'yo, pare, nagsisimula ang kanta sa chorus. Ngayon, dati parang lyrics tapos i-adjust mo para bumagay sa beat. Ngayon, since ayun nga, medyo marami-rami yung na beat sa akin, hinahanapan ko yung beat kaagad na magagawan ko kaagad ng chorus. Tapos, ayun na, doon nagsisimula. Ayun nga, ngayon, chorus nga. So moving forward, pare, yung mga susunod mong gagawin, isusulat, tingin mo, yun yung perfect na approach para sa'yo, una chorus. Ah, doon natin sabihin, oo, yun muna. Kasi doon Sa sumagot yung, ngayon. oo, yung flavor eh. Parang hindi naman, pwede rin kasi magbago, hindi naman ako ganyan ano dati. Yung Yeah. sistema ko dati, hindi naman ganyan. Mhm. Tapos, gaya na sabi mo, alaala, tsaka para matulog, sila yung mga una mo sinulat. Sinulat mo ba yan nung lumabas na yung Hanggang Kamatayan na album o hindi pa lumalabas, medyo nagsusulat Ah, ka na ng mga yan? hindi. Pagkatapos, medyo matrabaho yung hanggang kamatayan, daming kanta nun eh. Oo. Pagkatapos ng hanggang kamatayan, yan. May mga katoksikan sa trabaho, parang ginagawa kong rhymes, doon pumapasok Ah, sa mga so, kanta na yun. so tingin mo kailan nagsimula tong dalawang to? 2020 siguro, 2021. Ganun. 2021. Kumbaga medyo right away after ng album, medyo nagsimula ka na magsulat. Diba hinabol lang namin yung mga solo-solo namin. May tatlong solo ka pala. Ang usapan doon sa hanggang kamatayan, tig-isa lang. Tapos, ginawa mong tatlo. Naging tatlo. Seryoso, Diba? hindi ko na. Hinabol lang namin. Ako pala hinabol ko lang. Parang yung ano nga, parang hindi patag yung bulong, parang nakahiwalay. Pero dahil hindi ko mapunuan yung tatlo, dyan na yan. Oo nga, no? Bakit ba dumami? Actually, hindi ko maalala rin eh. Pero, ewan ko. Siguro, dahil ba pandemya? Parang sulat na yung mga yun, hindi pa pandemya eh. Yung akin eh. Okay. Hindi tayo masyado kasi napagkwentuhan ng pandemic, no? Hindi tayo nagkikita masyado. Pero yung tatlo na yun, parang yun yung mga huling sulat dun eh. Sa hanggang namatayan yung mga solo tracks ko. Tapos sabi mo, pare, dahil sa katoksikan sa trabaho. Di ba? Bakit? Ano nangyayari? Hindi. BP ako kasi ako nun. Parang ah, hindi naman, ang dami napasa sa akin trabaho, pero yun lang, ang ganda lang. Tapos, iba-ibang tao yung kailangan i-develop. Parang, ako nga, hindi ko ma-develop sa sarili ko eh. Parang, ayun, parang gusto ko na lang matulog lagi pagkatapos. Para Oh, excited akong matulog. so kanya nangyari yung para matulog dahil doon. Dahil sa Hmm. ganong rason. Eh, yung alaala. Ah, medyo ano yung alaala. Parang ang ano naman nun, parang may time na iniisip ko nung na-aksidente ako siguro nung kailan ba yun, 2015, 16, hindi ko malala. Puta. Iniisip ko na namatay na ako eh. Tapos ano na lang to eh. Extension na panaginip, parang gano'n.
Putang ina, no? Convert ko na lang sa kanta yung idea na yun. Pwede ka rin magpanggap na hindi mo naisip yan. Yun eh. So, para reminder lang rin na minsan naisip ko yung ganun, ginawa ko siyang kanta. Oo, parang, ah, kumbaga parang journal siya nung panahon na yon. Ginawa mo Hmm. lang immortal yung mga nasa isip mo ng mga panahon na yon. Not necessarily na parang i-live by mo yung mga salita na yun hanggang ngayon o hanggang ngayon naniniwala ka sa mga sinabi mo sa kantang yun. Hindi eh. Hindi, pwedeng ano lang yun eh. Pwedeng epekto lang ng hangover. Naisip nila gano'n. Kasi minsan pag medyo wala ako sa ayos, naisip ko parang may ano eh, nung na-aksidente ako, may oras na hindi ko maalala eh. Kung ano nangyari. Baka So, nag-reset na. kailangan mo siguro itapat yung mic sa'yo kapag sasalita, nawawala ka eh. Yan, sige, subukan mo ngayon. Ayan. Ayan. Yan, mas okay yan. Hindi ko na Ito kailangan lakasan. naalala ko yun, pare. Ano yun? Sa inyo na. Oo, kumbaga, Papunta sa kumbaga inyo yun. ano, hindi ko nga naisip na sobrang seryoso yun dahil pagkatas nun, pare, uminom pa tayo eh. Ikaw pa ng Nag-record kanta. ka pa. Nag-record ka pa. 'Di ba? Hindi Ah, ko naisip na parang fuck, matindi pala yung kalagayan mo kasi wala, parang hindi mo siya masyado pinakita sa amin na para putang ina. May yung ganun eh. sabi ko lang siguro ng todo. Hindi ko rin pagdang, diba? Paghiga ko, doon ko lang realize na may bali pala ako. Pumunta ako ospital na matutulog. Putang ina, no? Oo, So, hindi ako makapihit. so ngayon okay na yan. Okay na. Wala nang ito. Wala nang kung ano, bakit pag malamig medyo sumasakit mo, wala na, okay na siya. Barry Brown. Nanghihinayang ako sa mga pwede mo sabihin dahil nawawala yung tunog mo eh. Ah, teka. Ah, Yan, maganda yung tunog ngayon. yun, gusto ko yun. Sandali, nawala na ulit yung quality. Subukan mo kayang mas tutok sa bibig mo yung mic. Tingnan mo yung tunog. Ayun, Yan, okay yan. malapit. Sige, mas Yan. malapit. Pag napapasarap yung kwento niyo sa mic, sorry. Lumalayo. Hindi, okay lang. Ah, Oh, sige, ano mga notables para sa iyo pare sa proseso ng alaala tsaka para matulog? May bago ba? Meron ka bang parang magandang kwento o kung ano man? Baga wala, normal na proseso lang sa iyo. Basta nagsulat ka, ganyan. doon, parang isip sinusulat tapos hanggang sa mabuo na o parang yung virtual na katamaran ko rin pwedeng tapos na tanongin yun gawin ko na lang rin kumbaga hinanapan ko na lang ng paraan para consider na siya tapos parang yung style ng alaala parang ganun parang 12 lines lang yun per verse eh Sa, ganun ayan sa panahon ngayon, parang ganun din eh. Oo. Oo. Umiikli na rin talaga ang mga verse. Makikita mo ginagawa ng iba. Umiikli na yung kanta. So, alam mo yun, sa totoo, hindi mo rin, kumbaga, tanggap na siya ngayon eh. Yun na rin talaga yung direction eh, di ba? Napansin ko nga Ako dun sa Pinong-Pino, parang 8 lines lang ata ginawa ko per verse. Syempre, madalas hindi tayo sang-ayon sa ganun para fuck. Ang daya, di ba? Pero kung yeah. yun yung swak, kung yun din yung swak, alam nga namang gawin mo mas mahaba para lang maging mahaba, di ba? Mm. So, Mismo yun yung yun. yung attention span din eh so parang swak nga rin yung mga 3 minutes, 3.5 kesa dun sa mga 5 minutes na kanta. Oo, ngayon, ang 3.5 minutes mahaba na rin eh. Parang Di sakto ba? lang sa akin. Sa atin. Hmm. Pero pansinin mo yung mga lumalabas na kanta ngayon o yung mga ginagawa ng mga mas out there na artist, compressed na eh. Minsan,
Normal na talaga na dalawang verse. Normal na rin talaga minsan na hindi 16 ang isang verse. Yun talaga eh, di ba? Ang gagawin mo. Sign of the times. Uh, Oo, eh. Oo nga. Parang yung dalawang verse, parang binabagawan na siya ng kanta talaga eh. Or minsan may yung mga storytelling kailangan talaga tatlo or oo, apat pa nga eh. oo, Depende oo, sa kanta siguro pero oo nga. Yan na rin yung parang format or formula nung panahon ngayon. oo. Pero totoo yung sabi mo, kapag storya, syempre, di, parang mahirap magkwento sa maikling oras lang eh, di ba? Lalo na kung maraming twist and turns yung storya, Oo, kailangan mo talaga depende. kabahan eh. Oo. O tas yung, kung na, sa next song, pinipinta, isa yan sa mga una rin. O paano mo naman na conceptualize yung kanta? Hindi talaga, kumbaga yung grupo talaga yun eh. Parang kung tumiting ka, yung mga kasama ako dapat dyan. May Tapos sasama hindi ka siya, dapat. kasama talaga dapat ako dyan ng ibang MC. Mga kasabayan ko kung nagarap, parang matagal na sila humihirit sa akin ng collab song. So ako nagsimula. Tapos nung nasimulan na, parang isa lang yung gumalaw din. Isa lang sa kanila yung naglagay ng verse. Tapos hindi wala nang update sa kung anong mga susunod na plano. Parang kinausap ko na lang yung lagay ng verse. Sabi ko sa ibang kanta na lang natin lagay yung verse. Angkinin ko na lang muna to para may dagdag na track dun sa EP ko. So, sino yung MC na yun? Si ano yan, si TV sa taga Cubao, 1109. Medyo kasama na yan mula pa nung 2010, mula nung nagsimula yung Flip Top Journey. So, ayun, umokay naman siya eh. Umokay O siya. sino pa iba dapat nakasama? Mga circle lang rin namin. Hindi ko na maalala yung mga in-invite ko pero honest dapat siya eh. Parang nung pandemic nakapag-assemble ako dito ng gamit pagre-record. Parang yun yung plano eh. Mag-record na tayo. Parang wala nang kondisyon. Lyrics na lang yung kailangan eh. Tapos nung Oo. nandiyan na, nung nandiyan na, parang ngayon, mas lalong walang nangyari. Parang na-shift yung focus sa iba-ibang ginagawa sa buhay. Yeah, ano rin eh, bilang ako, ewan ko pero napapansin ko sa ibang tao pag natanggal yung sistema na yon, pagsusulat, paglilikha, at nasanay ka na sa adult life, ang hirap na niya ibalik eh, di ba? Oo. Ewan ko. Na ano siguro, yun nga, yung tumatanda, yung nag-a-adjust din yung environment mo habang tumatanda ka eh. Parang yung iniisip mo ng bata, gusto mong gumawa ng kanta, mag-record. Ang kailangan lang beat tsaka studio recording, recording sessions. Kaso nung dumating ba, engage ka na rin sa mga responsibilidad sa buhay. Yes, So, yes, yes. ayun, Pati na yung oras mo. mm, nagkakatalo siya sa kung gaano mo na lang siya kagusto Oo. Kanya para ako saludo sa lahat ng gumagawa pa rin hanggang ngayon, hindi humihinto, alam mo yun, palag pa rin. Kasi sa sitwasyon o sa society pare parang mas madalas talaga ang pakiramdam parang sinasabihan tayo na tigil na natin yan at alam mo yun, sumali na lang tayo sa sistema ng tuluyan ng buuan di ba? Parang ganun eh. So kapag meron pumapalag pa rin at gumagawa pa rin, respect yun sa akin, parang yeah, rebelde ka pa rin. oo naman. Oo naman. Oo. Parang yung pagsali naman sa society, parang kahit anong laban mo dyan, Talo higutin ka. ka talaga. Oo, Higutin ka talaga. oo, Parang pare. ang pinaka-diskarte, paano mo makikip pa rin yung gusto mo habang, Yeah. nakikimakina na eh. Yeah, totoo. Mas naintindihan ko rin yan simula nung nagsimula kami dito kasi talaga nasa isip ko nun, parang fuck, mukhang ihinto ko na muna talagang paglilikha dahil kasi buong buhay ko hindi ko naman naranasan na magpaka full-time employee na as in walang oras para sa mga ganitong kalokohan natin di ba? Parang Pero, ever since sinubukan ko talaga na hindi, tangina, kailangan ganito yung mga gagawin ko, kailangan
Ganon, kumbaga, so, puta pagdating dito, reset, tapos buhay empleyado all the way, doon ko nakita na parang fuck. Nung simula ako magsulat ulit, ang hirap dahil natanggal na sa sistema ko eh. Di ba? Pero yun nga, tama ka rin pare. Hindi mo rin pwedeng hindi, kumbaga kailangan mong gawin dahil kung hindi, puta, mas malungkot yung mundo eh. Yung mundo mo eh. Di ba? Parang puro ka trabaho lang, wala kang outlet na ganun. So Mm. na-realize ko, okay, kailangan ituloy. Kailangan gawin, pare. Pero yung paganda ng ano eh, yung kwento mo, Mark eh. Sobrang ano eh. Ano? Ah, Yung paganda ng kwento mo, yung lalo yung style ng 44th Coming, mula sa ah, Batas 2010. O, hindi ko naabutan yung before 2010 eh. Yung ah, adjustment, yung ano mo rin sa transformation sa battle rap, tapos unti-unting nagtatransform din sa Ilustrado, biglang boom, meron palang 44th Coming. oo. Solid. Solid. Oo, Parang ano. tagal natin din nag-usap. Tapos, wala pa akong internet. Gabi ba linabas yun? Hindi ko alam kung mga anong oras gabi ata sa Pilipinas linabas yun eh. 3:00 ako nakauwi. Galing ako Laguna, wala akong internet. Tapos biglang Ah, pagbukas ko ng internet, meron ka, lumabas na yun sa'yo. Parang instant kwentuhan. Parang yung pakiramdam nagkikwentuhan tayo dun sa garden. Solid, oo, sobrang pare. solid. Oo, yun talaga yung ginusto ko mangyari. Parang gusto kong makipagkwentuhan sa inyo, sa mga kaibigan ko, sa mga matagal kong hindi makakasama dahil umalis ako ng Pinas, pare, di ba? So parang yun din yung way para yun na yun, pare. Patugtugin mo naman Hindi, ito. Gusto mo ng ano, kwento sa ano? amin. Parang ano eh. Gusto mong kwento ano nangyari dito. Patugtugin mo na lang to. Oo, ganon. Ganon na ganon yung ano ko. Tsaka parang ayoko gawing batas. Ayoko gawing yung konsepto na yon para dito dahil si Tuan Ako rin gumawa ng doon. music. Solid na. So gusto ko naman pare mas positibo yung isulat ko. Mas ako, mas tao. Hindi kasi syempre kapag batas yung konseptong yun, Diyos yun, alam mo yun, yung iba eh, galit na, Ang original. Pero may oh, palang sinabi mo para dyan, no? So, maririnig pa rin namin sa batas. ewan ko, Confirmed. ewan ko, pero sa ngayon parang Mas hindi ko siya Rodriguez ang hindi ko na siya feel isipin eh. Ganun. Parang okay na yun. Ang dami ko na sinabi bilang batas eh. Gusto ko na nga tumahimik sana eh. Yan. wala akong naririnig namin ulit sa batas pagkatapos mong sabihin yung mga gusto mong sabihin as Rodriguez. Posible para hindi ko sinasarili bro dahil hindi ko rin naman naisip na maglalabas ako ng parang ganyan eh. Nang ginawa ko sa Ginoong Rodriguez eh, di ba? Pero inilabas ko siya. So ibig sabihin posible ang kahit ano. Pero sa ngayon hindi ko siya Yes. iniisip na gano'n. Yes, yes. Tanginang yan. O pagkatapos ng pinipinta pare, ano sinulat mo? Ano na ba yan? Pang ilan na ba yung pinipinta? Pangatlo? Pangatlo. Parang buwis ata. Hindi ko maalala pero parang buwis dahil lang yung kakarga ay hindi rin talaga dapat kasama dyan. Pang ano siya eh. Alam ko, sinulat ko yun soundtrack. May lumapit sa akin na director, kaibigan ng kaibigan. Pinapagawa ko Kaibigan soundtrack. nino? Kaibigan ni Notorious. Anong ganun. Okay. Sa Okay. pang may project siya. Tapos ginawa ko siya para doon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ata umabot sa deadline or hindi natuloy yung project. So, yan yung kakarga. Tapos yung Reseta, yan yung kanta na 1 taon, 2 taon ko ata sinulat. Dahil hindi siya mabuo-buo. So, after yung pinipinta, dahil doon, so, kakarga nga ay, buwis nga siguro yun. Yung sumunod. Pero bakit Bowis? Paano nabuo yung konseptong yun? Concept. Ano talaga yung title niya? Ano kamatayan at buwis. Kaso,
mas okay na ilagay voice na lang para hindi nakikita tinagalog na death and taxes. Yung, so, ayun, parang ganun lang rin naman. Parang, paano ba? Yung konsepto ba ng kanta yung tanong? Ba, Oo, ano? paano mo lang nabuo sa utak mo na, puta, gagawa ako na nito, gagawin ko tong kanta to. Kumbaga, syempre, alam ko, may kausap kang direktor, nagagawa ka ng theme song siguro. Yes, sa kakarga, oo. Pero yung voice, ano yun, parang, yan siguro yung nagbabayad na ako ng bills. Parang, Okay. ramdam ko Okay. na yung ano, ramdam ko na yung bills, parang, nabubuhay ka para magbayad ng bills or bakit ba natatakot mamatay ang mga tao? Parang, ano eh, mas okay na mamatay. Pero, mag-aaral, Ang dilim para mo na. naman, pare. Diba? Parang yun nga, parang, lalaban ka sa buhay, magbabayad ka lang na magbabayad ng bills kahit ano naman, doon ka rin pupunta eh. Yeah, yeah, yeah. So, Wala makakailag. um, pinag-isipan ko rin dati, parang pwede kang mag-solar energy tsaka mag-igib ng tubig sa balon. Pero, ano, kailangan mula bata pa lang ginagawa mo na yun. Parang mahirap mag-transform sa ganung buhay pag sa Yeah. gitna na ng buhay. Mm. Parang yung mga, ewan ko kung nakikita mo sa internet yun, yung mga biglang nag-go off the grid, mga Hmm. dating corporate sila, tapos nag early retirement, tapos Bumili ng bumili farm lot. ng, oo, di ba? Or bumili ng Mm. sasakyan, yun na yung bahay nila, travel lang sila Ah, ng travel, di ba? Pero kung isipin mo, masarap din sana yun. Lalo na kung, kunwari, sarili mo palang inaatupag mo o tamang mm. dalawa pa lang kayo ng partner mo. Pero kapag may mga bata ka ng binubuhay, hindi madali yung ganong klaseng pamumuhay, pare. Oo, kailangan, lalo sa Pilipinas, kailangan nandiyan lagi yung presence mo, nagagabayan sila dahil, ano, kumbaga, yung impormasyon yun, parang sobrang dali ng kunin para nakakatulong rin mag-filter kung ano ba yung tama tsaka mali or makakatulong tsaka hindi makakatulong dyan sa mga libreng impormasyon sa internet. So, So ayun. ikaw, totoo ka sa ganyan, sa pag-monitor. Hindi naman. Hindi naman monitor literal. Parang yung kung paano rin sila nagre-react sa Ano? ano ko, check ko lang rin kung paano sila nagre-react sa kung anong trend o kung ano man nakikita nila sa internet. Tapos doon ako pumapasok sa eksena. Parang hindi ko dinidiktahan. Hindi ko sila dinidiktahan kung ano dapat. Parang mas ano ako, mas ano ba hindi ko maalala. Pero mas ano lang ako pa, awat o taga-check lang kung okay ba o hindi. Yeah, yeah, yeah. Yung etong reseta, pare, nung sinulat mo ba siya, para naisip mo, yan ang pantahi mo ng kabuuan? Hindi eh. Hindi, Di parang rin. hindi ko siya nakitang kabuuan or hindi ko siya tinignan buo actually para maging buo hindi ko siya nakita hindi ko siya ganun tinignan mas yung reseta wala akong naisip parang ang ginawa ko dyan nagtingin ako ng mga luma yung mga feeling ko hindi napapansin o hindi napansin o wala nagtuloy na style o may nagtuloy man konti parang ang inaral ko dyan siguro yung ampon ng ganun yung Ampon? binili ko kay Anton kasi parang ang konti ng ano eh. Parang sa akin, hindi tumuloy yung ganung style eh. Sa panahon ngayon, Yeah, parang yeah. binalikan ko kung paano, ano ba yung content nila, ano yung sinasabi nila. Tapos, Kasi dinagdagan ko lang ng, may mga particular na kanta ba sa Ampon na masasabi mong yun yung nag-inspire o nag-impluwensya sa'yo sa direksyon ng reseta? ano siguro eh. Yung mga naiiwan na tanong sa akin siguro dyan pag napapanood ko ng live si Arik dati kasi hindi ko nagigets ng buo yung kanta eh. Pag sa live, parang isang linya lang lagi na ako, dalawang linya. Yung Yeah. sinusubukan natin sa internet, di naman ata nag-upload siya. Siya. Ayaw Oo naman nga ata eh. kanya sa internet yung mga kanta niya. So,
Check ko lang rin yung mga tracks na makikita mo kila Love Jocks, kila Rambling Man. Yeah, Check ko lang yeah. rin. So, yung formula, tapos sinigyan ko lang ng maraming tugma. Kumbaga, ginit na ako siya sa kung anong ginagawa ko. So, ang Mhm. hirap niya. Inabot siya ng taon. Sobrang tagal na yan. Walang track yung bala ko dapat dyan sa siya eh. Pero sobrang nahirapan ako, nawawala ng sense kapag tinutuloy ko ng basta lang. So, yung second verse, isang taon bago ko naisip kung paano tatapusin yung second verse. Nauna yung verse 1, tsaka yung third verse, kasi yung third verse parang spoken words lang yan. Yung second, ayun, nung may naisip akong karugtong, nung ano ba ako tumirik. Tumigil ako dun sa linya na kine-question yung pagrarason ng milyong taong buhay. Parang, ano ibibigtong mo ron? Ah, Parang, so, sinubukan kong burahin nga yun eh. Sinubukan kong burahin na yung linya na yun para magkaroon ng karugtong. So, hindi pa rin. So, pinalitan ko na lang yung milyon ng bilyon kung ano-ano nang pinagagagawa ko. Tapos, sumot yung kasunod na linya. Tapos, yan, nagsunod na buo ko na yung 8 lines. Siguro nag-matter din yung time pressure, nung may time pressure na, nung tinanong na ako ni Arik kung status ng kasi kailangan ng i-release. Mas mhm. doon tiga yung boses para matapos yung kanta. So, yun yung last track sa EP, yung Reseta. Ano yun pare, bilang battle rappers, ano rin tayo eh, sanay tayo sa may deadline eh, no? Diba? Iba yung epektong alam mong may deadline sa Yeah. nagsusulat ka ng walang deadline. Oo, totoo Kaya yan. kaya nakakabilib rin yung mga naghahanda na sa battle nang hindi pa naman sure yung kalaban. Oo. Parang sobrang advance lang na naghahanda, parang hahamunin ko to. Pero sa lahat na kita, nakakabilib sila eh. Parang dedicated masyado. Kumbaga. Oo, no? Ano talaga, nasa utak nila is battle rap. Mm-mm. Ganun. Ah, Tingin mo hanggang ngayon maraming ganun? meron, siguro meron, lalo yung mga bago, parang Yeah. tumandi naman tayo. Ewan ko ikaw, Yeah. parang Hindi, sobrang explosive yung simula mo eh, pero ako parang dumaan din ako doon eh, nag-iisip-isip na rin ako ng punchline sa mga gusto kong kalaban. Pero hindi pa hindi. buong battle rounds. Hindi, oo, syempre. Kumbaga, pwede ka magmuni-muni tungkol dyan eh. Di ba? At pwedeng matandaan mo yung mga minumuni-muni mo tungkol sa specific na potential na kalaban. Pero it doesn't mean na talagang hinahanda mo na yung sarili mo para doon. Parang nagkataon lang kasi syempre tayo bilang battle rapper, lalo na kung medyo bago pa nga, mainit tayo eh. Gusto lang natin talaga maghasa na maghasa eh, di ba? Yun Ang yun eh. sarap panoorin ng mga bago ngayon, yung init nila. Oo, Parang pare. nag-enjoy ako. Yung medyo napadalas nga ako sa motos, eh, parang nag-enjoy yung tignan yung gigil nila. Parang kahit sa FRBL, sobrang gigil na gigil yung mga bagong rapper. Talaga. Iba. Oo, iba. Iba yung nila. Iba yung gutom nila. Eh Kumbaga, yung style ng pagbabattle, yung style ng art form, sa tingin mo ba nag-evolve nag-evolve doon sa mga eksenang 'yon? ah kung yung battle style mismo, yung techniques, parang hindi mo naman sila masisisi na kinukuha pa nila kung ano yung gumagana. Pero Mm. ang usual naman, nagsisimula sa pagkuha nung gumaganang technique tapos biglang mag-e-evolve sa kung ano talaga yung gusto niyong gawin. Pero Papunta sa sarili niyang style talaga, no? so Mm. so okay lang yun. Parang sinasabi ng iba sobrang similar ng mga style ng mga bago, similar sa isa't isa. Pero ayos lang nagsisimula sila. Pero ang okay dun, kumbaga nagsimula sila na naka-reveal na kaagad yung, yung mga battle style. Kumbaga, yung formula Pipitas ng na lang. punchline, oo. Pipitas Kesa, na lang sila. kaya Yeah. medyo sobrang taas ng level ng yung rap Yes. battle para sa mga bago. Kumpara dun Totoo 'yon. sa 10 years, 15 years ago. Oo naman, pare, tayo nun medyo nangangapa pa tayo nun eh. Di ba? Ang Merong mga ibang liga na pwede mong panoorin galing sa ibang bansa, pero pare, hindi ganda. naman lahat ng ganun magta-translate sa Pilipinas ng effective eh, di ba?
Tsaka nangangapa lang rin sila. Di ba? Parang Oo, nangangapa rin sila sa isa pa style nila yun. eh. Pinanonood mo, Mismo. nangangapa rin. Ngayon, Yes, yes. makakakita ka ng mga hinog eh. Kumbaga, mga proven and tested na battle style na pwede mong Yeah. pagbasihan. Kanya ano rin talaga, natural lang na dapat mas magagaling na yung mga lumalabas ngayon dahil gaya nga ng Mhm. sabi mo, pipitasin na lang nila lahat ng style nila eh, di ba? Parang ganun eh. At gagawing sarili. So, since battle lang, ay de, since kanina binanggit mo na naghahanap ka ng mga kanta ni Arik online, siguro sana maparad ni Arik to at Sana. maisipan niyang ilabas yung mga ilan niyang kanta, di ba? Meron Oo siya mga naman. meron siya mga tracks na pina-perform dati ng mga pagka nagtutour tayo na hindi natin narinig yung recording eh. So sana nga mailabas niya yon. So nananawagan tayo ngayon kay Arik. Yan yatang may gusto mangyari yan. Pero knowing Arik Arik. naman. Oh, malabo no. Hindi mangyayari yun. Kailangan ko maniwala na mangyayari pa rin yun. At madadagdagan yung mga kanta niyang yun, tipong kagaya nung kailan nag kumbaga parang support act siya, front act siya ni Andrew E. I'm sure Oo, na solid. inspire siya. I'm sure na inspire siya na humawak ulit ng panulat, di ba? Magsulat-sulat ulit, mag-isip-isip ulit. Tingnan natin.